Pre, Oh, nag-adtot aya sa Aklando itim nga Nazareno. oh. Ano ang rebulto karon? Banal o bukon? Yung rebulto ni Jesus Nazareno, banal doon. Pero rebulto abi, dayong klase rebulto, may banal na rebulto ag hindi banal na rebulto. Oh. Ara ipaliwanag ko kimo. Base kung sino nila mag-comment kamo haman hambang abi sa Biblia sa Deuteronomy chapter 5 and verse 8 hanggang 9. Huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan, anumang nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag kayong gumawa ng mga larawan o huwag kayong gumawa ng mga rebulto. Yung verse na yon ay pinasulat ng Diyos yon kay Propeta Moises, patungkol yon kay Baal. Kasi si Baal, gumawa siya, lahat na natatanaw sa langit, mga araw, buwan, bituin, ginawa ni Baal na Diyos-Diyosan. Ginawa niya, gumawa pa siya ng rebultong baka, tapos sinamba pa. Yun ang ayaw ng Diyos. Sa parte yun kay Baal, yung mga ginawa ni Baal ay yun ang ayaw ng Diyos. Yung verse na yun, parte yun kay Baal. Yung verse na yun, hindi yun parte sa Katoliko dahil sinabi ng Diyos yun, wala pang Katoliko noon. Hindi pwede yung ikumpara mo sa yung verse na ay pangontra sa mga Katolik. Hindi pwede yun dahil wala pang Katoliko noon. Ang nagsimula ang Katolik sa panahon na ng Kristiyano, sa panahon na ni Kristo. Ito patunayan ko sa iyo na may rebulto na hindi banal at hindi banal. Ito rong rebulto na hindi banal. Basahin ko. Parte kay Baal to Sa ikalawang hari, chapter 17 and verse 16. At kanilang iniwan ang lahat na utos ng Panginoon nilang Diyos at nagsigawa ng mga larawang binubo at sa makatwid bagay ng dalawang guya. Yung guya to baka to At nagsigawa ng isang asira at sinamba ang buong natatanaw sa langit at nagsipaglingkod kay Baal. Itong ginawa ni Baal, gumawa sila ng mga larawan o mga rebulto bituin, araw o buwan, o gumawa pa sila ng rebultong baka. Ito yung ayaw ng Diyos. Yung verse na itong Deuteronomy chapter 5 and verse 8 hanggang 9 ay patungkol kay Baal to. Hindi ito patungkol sa mga Katoliko. Ito ang Diyos nagpagawa ng rebulto Nagpagawa ng rebulto ang Diyos sa hindi iba naman ginawa ni Baal na ang Diyos ang nagpagawa ng rebulto. Patunayan ko sa ikalawang Kronika chapter 3 and verse 10. At sa kabanal-banalang bahay. Kabanal-banalang bahay sambahan. Ay gumawa siya ng dalawang kirubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. Ang Diyos nagpagawa ng larawang kirubin. Binalot pa nga ng ginto Itong kirubin na to, di ba ang kirubin banal? Ito banal to. Tapos sa bilang si Moises, ang Diyos ay nag-utos kay Moises na gumawa si Moises ng rebultong ahas. Tapos gumawa si Moises. Ito nakasulat sa bilang chapter 21 and verse 9. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at pinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat ng ahas at nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Dati ang Diyos nagpadala ng salot doon sa lugar na yon, salot na ahas. Kinakagat ng ahas ang mga tao doon. Tapos ang tao sa lugar na yon ay nanalangin na gumaling sila. Ay nanalangin si Moises, tapos gumawa si Moises ng ahas na tanso. Tapos kung sino makatingin doon sa ahas na tanso, rebulto yon, ay nabubuhay at gumagaling. Ay yung ginawa ni Moises na rebulto na ahas, yun, banal na rebulto yun.
Tapos, kung gumawa tayo ng larawan ni Maria, o rebulto ni Maria, o larawan ni Kristo, o rebulto ni Kristo, na itim na Nazareno, yun ay mga rebultong banal. Yun ay rebultong banal. Kung ito ang paliwanag ko, ha, kung sino na gusto mag-comment lang, ha, sasagutin ko naman biblical. Hanggang dito na lang.